So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, lahat na lang siguro na trip awayin ni Marcoleta, wawalwalin nyo na lang po ito on air. Gamit po yung kanyang programa dyan sa Net25. So, kanina nga po, no, yung upload natin na tinawag nga ni Marcoleta na pasikat itong si Ping Lacson. Hindi niya naman pinangalanan, so takot din. So, merong bago. Sinabi rin po ni Marcoleta sa programa niya nga po dyan sa Net25 na bastos daw po itong si Kiko Pangilinan. Kasi daw po, kinontra daw po siya sa Blue Ribbon Committee. Alam mo, ito yung pangat kay Marcoleta no? Nagsinador ka pa. Tapos bawal ka kontrahin? Mga kababayan, alam naman po natin, no? Sa Senado po, hindi lang po sa Senado, pati rin po sa Congress, talaga nagdidebate po talaga dyan. So kung ayaw mo palang madebate ka, bakit ka pa nagsenador? Isa po sa trabaho po ng senador, makikipagdebate. So pag sinagasaan yung prinsipyo mo, ibig sabihin nun, bastos na. Paano naman ikaw? Kapag sinagasaan mo yung ibang senador, ibig sabihin, bastos ka rin. O ito, para makuha natin yung point natin dito mga kababayan, no? Ito regarding kasi ito sa flood control, So sabi po dito ni Kiko Pangilinan, ito nakuha ko to sa Inquirer, Sabi dito, independent body sought for flood control probe. Okay. Actually, napakamali ni Marcoleta talaga dito, no? Mali talaga siya dito, no? So, basahin natin dito, Sabi dito, okay, an independent commission should be organized to investigate anomalous flood control projects aside from conducting lifestyle checks on officials suspected of involvement in graft-tainted contracts, Senator Francis Kiko Pangilinan said yesterday. Okay? We support the creation by law of an independent investigative body that will look into this trillion pesos worth of corrupt flood control projects. So gagawa ng batas, no? Parang ganun yung point niya dito, no? So he said he supports the move first proposed by Senate Minority Leader Vicente Soto for the creation of an independent People's Commission. Okay. So si Tito Soto pala yung nag-propose, hindi ka nabastusan. Tapos nung si Kiko Pangilinan, nung sinabi rin po yung sinabi ni Tito Soto, nabastusan ka na. So ano yan, namimili ka? Walang yan talaga, no? So, continue natin. Sabi pa dito. Ito pala. May video na pala. So ngayon, panoorin natin tong video na to, no? Dito po tinawag ni Marcoleta na bastos itong si Kiko Pangilinan. So bakit nga bastos? So bakit? So ito, panoorin natin to, Nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan. Tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito, Sige. So ngayon, ang reklamo ngayon ni Marcoleta, dito ng programa na to ni Marcoleta, yung hindi sila pabor dito nga po sa bubuing independent commission. Okay? So kayo, no, bago tayo mag-continue, kayo ba dyan sa makakapanood ng video na to? Pabor ba kayo na magkaroon ng independent commission? No? Para po para nga po imbestigahan tong flood control project. Ito hiwalay ito sa Senado, ibig sabihin. Hindi po mga senador ang mag-iimbestiga dito. So, walang kinalaman ng Senado dito, ibig sabihin. Sige. Gagawa lang sila ng batas. Okay, sige. Ito yung mga magtatayo. Sino? Gagawa lang ng batas yung mga senador para bumuo ng isang independent commission. Okay, para malinaw. Sige. Mga magtatayo. Ito po. Minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ay, ito, Kaya nga bubuo ng batas, so ibig sabihin ng detalyado.
So ano problema kung detalyado? Eh bubuo nga ng batas eh. Dapat nga kapag bubuo ka ng batas, dapat detalyado talaga 'yon. Ano ba 'to? Ewan ko ba? Independent body na ito, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magulo, mag-conflict. Kasi meron ng, Opo. di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Mali na eh. Mali na yung tanong eh. Oh, alam niyo kung bakit? Oh. Ngayon sabi, ano ba mga pangalan ng mga hayop na yan? No? Hindi ko kasi kilala yung mga yan. Napaka-relevant sa buhay ko yan eh. So, una sa lahat mga kababayan, no, ang pinaka-trabaho talaga ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga. Mag-imbestiga para saan? Ayun ang point. Ayan, hindi nyo sinasabi. Actually, common knowledge naman yan eh. So, nag-imbestiga po yung Blue Ribbon Committee, no, for aid of legislation. Ayun naman ang trabaho ng Senado eh, gumawa ng batas. So, ngayon, yung gagawing committee, no, na independent committee na binubunga po nito ni Pangilinan daw, no, nabubuuin daw ni Pangilinan, no, ano yan eh, hindi naman siya for aid of legislation eh. O, actually, wala pang ang bill na naipapasa doon, pero malamang kung bubuo sila ng isang hiwalay na investigating committee, malamang sila yung mag-file ng kaso, bukod pa sa ombudsman. Malamang katulong ng ombudsman. Sige, para malinaw. Hindi, kasi pinutol ko lang doon kasi, no, mali yung tanong eh. Ulitin natin na, sige. Opo. Diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. O, yan na. O, pinutol niya dun eh. Ang mandate po ng Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga for aid of legislation. O. Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta kayo kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, Oo. manawagan ka. Baka Ayun, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede Dinamay pa si Sharon, no? Kita niyo tong mga to, no? mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto Kasi yung ginawa mo. tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba? Hindi. Mali yung metaphor mo eh. Mali yung metaphor nito eh. So, kasi mga kababayan, no, sa unang hearing pa lang po kasi ni Marcoleta, nakita po talaga natin doon yung motibo. Oo, di ba? Oo, okay, nag-imbestiga sila dyan. Pero, nakita po natin yung ibang motibo po nito. Ano ba yung sinasabi natin motibo? At kayo po, nag-agree po kayo dito. Na itong hearing nga po na ginawa ni Marcoleta ay naging platform lang po ito ng mga senador para po linisin yung mga sarili nila. Oh. Hindi yung tungkol sa classroom na ayaw mo yung classmate mo. Hindi po ganun yun. Magkaiba yun. Iba yun eh. Ang pangat ng metaphor nyo, napakalabo eh. Oh, sige. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, Oho. iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo, oho. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya. Alam nyo nakakatawa dito, no? Bakit si Kiko pinatulan mo? Si Kiko Pangilinan, pero si Tito Soto naman yung nagbigay nga po ng suggestion na yan, bakit pinalagpas mo? O dapat pagalitan mo rin si Tito Soto. Dapat sinabi mo, yan si Kiko tsaka si Tito na yan, pares yan eh. O, pares nakaka-insulto yan eh. Hindi, tsaka ano nakaka-insulto doon? Sa totoo lang. Ano ba, sensitive ka ba talaga? Ganyan ba talaga ugali mo? Sabi ko nga sa inyo, dapat to si Marcoleta, dapat laging inaasar eh.
Para mapikon eh. Ang sarap niyang pikunin eh. Yan, mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, ka kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigator. Wala namang nagsabi na kailangan mo tapusin ng isang araw yan eh. Yung sila sabi natin dito mga ka-streetwise, no? Sa unang hearing pa lang, nakita na po natin yung flow. Simula pa lang, di ba? Nakita na natin kung ano yung mangyayari sa susunod po na hearing. Ito, bigyan natin ng pagkakataon si Marcoleta. Merong hearing ulit sa Lunes. Kung ibahin niya po yung flow dito, kung papasok na po dito, kasi nung nakaraan, puro contractor yung tinanong eh. Ngayon, kapag nakita po natin sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, na mga senador naman yung tinanong niya, Joel Villanueva, ang sabi dito, ganyan-ganyan. Hindi mo raw kilala si Henry Alcantara, pero ito, ang dami mong video makasama kayo. Pag yun nakita natin, ibig sabihin nun, magiging fair siya dito. Pero in the first place, mga kababayan, no, hindi niya po kasi ito tinakil, no, na imbestigahan nga po yung mga senador nung unang hearing. So, may isip na natin na ito na yung magiging flow ni Marcoleta. And by the way, napaka-sensitive niya naman masyado. No? Hindi porket na sinagasaan kayo, hindi ibig sabihin no, na binabastos ka na o iniinsulto ka na. Trabaho nyo po yan. Kasama sa trabaho nyo yan. Na bawat paniniwala nyo, talagang may sasagasa talaga sa inyo. Kasi nga, nagdidebate kayo eh. Ano kayo eh? Parliamentary ba tawag doon? Nakalimutan. Sige. Parang parliamentary nga tawag dyan, di ba? Parliamentary nga. Parliamentary duties yan eh. Diba? Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi pa niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan. Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, nila sa akin, na ang Ombudsman, lalayo na tayo dyan kapag tinuloy pa natin yan. So yung Ombudsman daw po kurakot. So si Martires hindi kurakot, si Conchita, yung sinasabi ni Kiko Pangilinan kurakot, parang ganun ba ibig sabihin nun? So ngayon, mga kababayan, no, ang point kasi natin dito, no, ito, agree ako dito sa sinabi nga po ni Erwin Tanyada ng Liberal Party eh. Sabi dito, why not the House and the Senate? Why not the House and the Senate? So, hindi daw talaga dapat na mag-imbestiga dito is the Senate at House. Kasi nga, of course, they are behind. They were behind the General Appropriation Act. They were the ones that would submit the projects that had been made in their respective districts. So, I would say they would be a conflict of interest if the Senate and the House conduct a probe on their own backyard. So, yun yung point natin, no? So, kung investigasyon, no, tapos accountability yung hinahanap natin dito, hindi naman talaga fair na legislative din po yung mag-imbestiga. So, mas maganda po talaga, no, kapag ganito po, no, na mayroong isang pangyayari po, na sangkot nga po yung mga, actually, ito yung kulang talaga sa atin eh, totoo lang eh, na paano nga naman pala kapag si congressman tsaka si senador yung may kasalanan, sino nag-iimbestiga dito? Dapat supposedly ombudsman. Pero syempre, alam naman po natin, no, depende po sa political will. Pero mas maganda po talaga, independent body, no? So kayo ba mga kababayan, no? So sa tingin niyo po ba, no, bastos ba? Kasi parang gano'n na pinapalabas ni Marcoleta, no? So pag na-insulto, nababastusan ka. Di ba gano'n naman yung ibig sabihin nun eh? So kayo ba, agree ba kayo dito na bastos talaga ito si Kiko Pangilinan? Dahil nga, na pinropose nga ni Kiko Pangilinan na magkaroon nga po ng isang investigating committee, no?
bukod nga po sa Blue Ribbon Committee, para nga po imbestigahan tong mga flood control project na po na to. Ewan ko ba? So, yun, no? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa Blue Ribbon Committee. So, thank you, salamat, and babush.